Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ako sa Provincial Disaster Operation Center ng Albay. Kumustahin natin yung monitoring nila sa iba-ibang mga DRR sa iba-ibang mga municipalities ng Albay. Kung kumusta po, kung kumusta yung damage. Ito yung opisina ng DRRM, Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito yung APSIMO, Albay Provincial Management Office. Hello po mga kababayan. Right now, nandito tayo sa opisina ng APSIMO. Ano nga yung Mr. Roderick Mendoza, siya na po yung in charge dito sa APSIMO. Kumusta po yung ating monitoring sa iba-ibang municipalities dito sa live po tayo buong mundo sa aking channel, Dante Maravillas News on the go. Kumusta po para malaman ng buong mga OFWs natin? First nag-issue na ng decampment order as of this morning si Governor Noel Rosal. Ang in-evacuate natin is something like 88,000 families sa buong Albay na affected by storm surge, floods, and lahar, and yung mga mahina yung structures ng mga bahay, so in-evacuate din nila. And then as of now, halos buong Albay wala pa ring kuryente. So far, portions of Daraga and Legazpi pa lang na i-restore, but yung Aleco sige-sige yung tuloy-tuloy yung pag-conduct nila ng restoration efforts. As of na may pinablish ata sila na kung ilang percent kada barangay. Mostly doon sa First District, grabe kasi yung lakas ng hangin doon. Di ba typhoon signal number 4 doon? Pero yung Legazpi 3, ganon? 5 ata. Ay, 5? Yung First District? 5 yung Eastern Seaboard. Tapos, related to the outage of power, meron ding walang signal yung ating mga some of the telcos sa ngayon dahil siguro wala silang backup power, kaya ganun din yung but then we are in coordination with si Governor Noel Rosal, bigay na ng instructions to coordinate all these things throughout this day, and then siguro hanggang bukas para agad-agad na maibalik yung communication lines and then power lines. Bago umalis yung nakabalik yung ating mga evacuees, of course, dinetermine muna ni Barangay Disaster Risk Reduction Council kung safe yung lugar nila bago nila papayagan yung papunta doon sa kanilang mga bahay. Ang mga LGUs naman will provide logistics like transportation. Ginamit na nila yung mga emergency vehicles nilang nandun sa barangay para mabilis na may ibalik yung mga population na nag-evacuate the other day. And then after they have the order for decampment was issued, may additional na 60 sacks of rice kada munisipyo na binigay si Governor Noel. This is additional to the 100 sacks na binigay niya the other day din for each of the LGUs, para din pagbalik nila sa kanilang bahay, may baon pa rin sila. Yeah. May information ka kung ilang kilo para alam mo naman yung mga tao iniisip nila baka niya 5 kilos ba, 10 kilos. Binigay na natin yung discretion sa mga kanya-kanyang local governments. Based on information ninyo, para ilan ba, magkano yung binibigay? Usually yung 5 kilos. Para walang duda. Alam mo naman. So, ganun. What about, Rick? Kumusta yung mga kalsada natin? Cleared na ba? Kasi nakita ko, massive agad-agad yung clearing operations as usual na ginagawa natin dito. Opo. Immediately after na maghupa ng konti yung hangin kahapon, lumabas na yung
teams ng DPWH to conduct clearing operations. And as of today, cleared the highway from the first district. As of Passable lahat. Passable na po yan. As of the latest, pati yung dugtong natin dun sa Camarines Sur boundary with Tiwi, open na din siya. But then may mga issues lang dun sa interior roads, sakop ng mga kanya-kanyang mga local government units na may mga natumbang kahoy or kaya may mga nakalaylay na mga kuryente. So as of now, ongoing pa rin yung clearing nito sa tulong pa rin ni DPWH, ang ating PEO nandun na sa field sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, maganda. Wala pong mga na-landslide na barangay dito? Na namonitor kayo? Wala so far na reports ng landslide dahil previous weeks ay mainit sa atin. Kung maalala natin. And then yung itong bagyong dumating, more on wind yung effect dito sa atin. Although may river swelling doon sa 3rd tsaka sa 1st district. But Anong municipality sa 3rd? Sa 3rd district ay ang binaha yung UAS. Hindi doon sa selected na areas ito, no, dahil yung sakop ng Kabilugan River nag-swell siya. Nag-spill over, pero yung mismong sentro ng UAS sa ngayon hindi binaha. Hindi maganda. May parts lang, maganda yung kwan ngayon. And then yung Pulangi, sentro ng Pulangi binaha. Nakita ko 'yon. Binaha yung municipality mo, yung Masarawag, di ba taga Ginubatan ka? Kumusta pala? Nakita ko yung Lahar debris flow yun. So na-clearing na ngayon? Ongoing yung clearing. Ano ba yung mga tao doon sa Masarawag? Diba? Ano yung iniisip ninyo doon? Kasi parang every now and then na may ulan, di ba nabago yung yung direksyon ng daloy ng tubig doon, sabi ng kapitan na ano yung intention ninyo doon, yung plano ninyo? Permanent relocation na ba ang mga taga Masarawag, yung Prok 6 ba yon? 4, 5, 6 and 8. Actually, hindi naman sa nabago, same pa rin, kundi yung previous na structure na ginawa doon sa taas, 1980s pa. Matagal na. Part ng Sabo projects ng JICA. May mga nasira doon. Supposed to be ang dadaloy sa baba, downslope ng Masarawag is tubig na lang. Bago pa dumating yung mga bato tsaka debris, ay nasala na muna sa taas. But then nasira yung Sabo structure, kaya hindi na ganun ka effective yung dun sa channel ng Mayon Volcano. Kaya ang mismong mga debris ay nandito na sa main road ng Masarawag main road connecting Ligao City. So as of this time, may mga plano ang ating gobyerno together with DPWH to put up another structure na magpo-protect or otherwise i-restore yung dating nakaprotect sa kanila since 1980s. But as of the long term, yung suggestion is actually relocation. Supposed to be, but syempre may repercussions sa mga mga residents and owners of properties of lands doon. Kaya ongoing ang ating consultation. So as of now, sa short term sana merong remedyo yung DPWH, gamitin yung mga armor rock na galing dun sa Mayon Volcano, lagay dito para hindi kaya pa daw. Sabi ni DPWH, pwede pa. Kasi sayang yung mga lote doon, di ba? Para hindi masayang. Tapos ang lalaki ng bahay doon. Grabe. In-evacuate pa ninyo yung mga tao doon. Bakit kasi nakikita namin may mga nagbibideo doon. Tapos humihingi ng saklolo. Siyempre sa pag-evacuate natin, hindi naman iniiwan yung bahay na basta na lang. Totally. May mga bantay pa rin sa kanya-kanyang mga bahay, but most of the 1,800 individuals were evacuated. Yeah.
Ang maganda, zero casualty pa rin tayo. Zero pa rin po. Oo. Casualty. Sa first district yung sinabi ninyong binaha, anong munisipyo? May river swelling sa Tiwi and then Malinaw dun sa mga parts na yon, and then may parts ng barangay ng Bakakay. Oo. What about yung Manito na dati, di ba noon, matindi yung landslide? Wala ngayong nangyari. Walang reports pa po. Walang reports pang dumating. So, maganda naman. Po. Tulay, wala tayong nasirang tulay. Tulay lang ng PNR doon sa Ginubatan, connecting Maypon, San Rafael. So, ano yun? Bago ba yun o dati na? dati siyang tulay ng PNR, but na-scour yung ilalim, so nasira yung tulay ng train. So most probably long term na dinadaanan yun ng train. Apo. So ibig sabihin walang train ngayon na pwedeng Apo. magbiyahe pa Legazpi from Naga. So matitigil uli yung train operations natin dito. So paputol-putol. So ganon. Yung pinakamalakas na tama ng sa monitoring ninyo dito, nag-signal number 5 sa eastern part ng Albay. Kasi nakita natin wala man masyadong maraming power lines or poste ng Aleco na na-destroy. So maganda naman. Kumusta yung hangin dito sa report ng Pag-asa? Dito pinakamalakas sa eastern seaboard is up to 120. Tapos dito sa second district up to 80 lang, and then so doon sa third district, part ng third district may nag 100 plus. What about dito sa Legazpi? Kasi nagtaka ko, sabi ko maganda, hindi masyadong binaha ngayon. Ano yung assessment niyo? Bakit ganoon? Siguro may effective yung flood control. Unang-una parang inopen nila yung floodgate, manually opened before, and then yung timing ng timing yung sa Victory Village? Apo. Pati yung sa San Roque? Apo. Timing ng siguro, timing ng high tide, and then hindi talaga actually gaano yung ulan dito sa Legazpi City Second District. More on wind yung tumama. Hindi masyado maulan. Apo. Ayan. Kamusta yung mga flood control natin dito? Monitoring nino? Wala man nasira? Wala pa tayong reports sa mga flood controls dahil ongoing yung assessment. Lalabas pa lang actually, may meeting tayong 10 o'clock para sa dyan. Opo. Kamusta yung initial damage sa Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office natin? May report na sa inyo? Wala pa. Kasama po sila sa magre-report mamaya. Opo. Ayan. Opo. So, wala nang natira sa mga evacuation centers natin dito. Lahat na na-decamp. Ongoing pa po. Iba-iba kasing iba-iba ang strategy ng kanya-kanyang LGUs. May iba na tuloy-tuloy and then available yung sasakyan, mobilities. May iba naman na hindi pa agad-agad makapunta sa kanilang bahay dahil may mga sagabal pa sa mga road networks papuntang mga barangays nila. So throughout the day, ma-accomplish natin yun ang pagbalik nila. Yeah. Yung serbisyo ng kuryente, ano yung assurance sa inyo na within the day or baka bukas, ma-restore na yung Opo. May assurance yung Aleco. Actually, kahapon pa sila nagsimula. May nag-adjust na agad-agad. Opo. Sa mga, at least dito sa sentro muna. Opo. Pero sa mga barangay, siyempre clearing muna. Opo. Maraming salamat po, Sir Cedric. Ay, Roderick pala. Siya yung bago. Yung laging na-interview kung nasa mainstream pa ako, mga kababayan. Si Cedric Daib kasi yon. Siya si Roderick Mendoza. At yung isa pagkaibigan natin doon, si Mr. Nunez. Si Jokes Nunez. Sila yung mga lagi kong kasama nung nasa mainstream media ako. Ini-interview namin hanggang umaga, mga kababayan. Kaya lang ngayon, retired na tayo. Ang importante, hindi pa retired na. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.